destroyer of worlds. Kung ikaw ay isang siyentipiko noong panahon ng digmaan at nalaman mong kaya mong lumika ng isang bombang kayang pumatay ng daang-daang libo sa isang iglap, gagawin mo ba ito para tapusin ang giyera? Ito ang kwento ng isang makapangyarihang sandata, ang atomic bomb. Isang imbensyon na isinilang sa takot, ginamit sa digmaan, at ngayon nagbabanta pa rin sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa pagtatapos ng dekada 30, isang hindi inaasahang tuklas sa siyensya ang yumanig sa buong mundo. Sa isang laboratorio sa Berlin, Germany, isang grupo ng mga siyentipikong Aleman na pinangungunahan ni Otto Hahn at Fritz Strassmann ay nagsagawa ng eksperimento sa uranium, isang uri ng mabigat na elemento. Habang sinusuri nila ang resulta, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Ang uranium atom ay tila napuputol sa dalawa at lumilika ng kakaibang uri ng enerhiya. Sa Vienna, isang babaeng siyentipiko na si Lise Meitner, isang Jewish refugee na tumakas mula sa Nazi Germany, ang nagbigay linaw sa misteryo. Kasama ang pamangkin niyang si Otto Frisch, ipinaliwanag nila ang nakita bilang isang ganap na bagong proseso. Ito ay ang nuclear fission, ang paghahati ng isang atom upang maglabas ng napakalaking enerhiya. Hindi ito basta-bastang enerhiya. Ayon sa kalkulasyon, sa pamamagitan lamang ng paghati sa ilang gramo ng uranium, posibleng makalikha ng enerhiyang katumbas ng libu-libong tonelada ng TNT. At dito nagsimula ang kaba, sapagkat kung kaya ng siyensya ang ganitong uri ng kapangyarihan, kaya rin ba nitong lumika ng sandatang walang kapantay? Sa panahong iyon, mabilis na lumalakas ang kapangyarihan ng Nazi Germany. Si Adolf Hitler ay nagpapalawak ng teritoryo at nagpapakita ng interes sa mga teknolohiyang maaring magpanalo sa kanila sa digmaan. At ang ideya ng isang German atomic bomb ay hindi nakatang-isip. Ito ay naging posibilidad, isang banta. Sa Amerika, nabalitaan ito ng ilang mga siyentipikong tumakas mula sa Europa. Isa na rito si Leo Szilard, isang Hungarian physicist na matagal nang iniisip ang posibilidad ng chain reaction mula sa fission. Alam niyang kung may sino man sa mundo na may kakayahan at kapangyarihan upang lumikha ng atomic bomb, ito'y si Hitler. Ngunit sino ang makikinig sa kanila? Paano nila mahihimok ang gobyerno ng Amerika na seryosohin ang banta? Dito pumasok ang isang matandang figura ng siyensya, si Albert Einstein. Bagamat siya'y isang pacifist o tagapagtanggol ng kapayapaan, napilitan siyang pumirma sa isang liham, ang Einstein-Szilard Letter na ipinadala kay Pangulong Franklin D. Roosevelt noong Agosto 1939. Sa liham, binalaan nila ang Amerika. May posibilidad na ang Alemanya ay gumagawa ng napakalakas na bomba gamit ang uranium. Kung hindi natin sila mauunahan, maaaring magwakas sa pagkatalo ang buong mundo sa kamay ng isang nuklear na diktador. Pagkaraan ng ilang buwan nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa, naging malinaw sa mga lider ng Amerika na hindi ito dapat baliwalain. Noong 1941 matapos ang pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor, tuluyan ang nalubog ang Amerika sa giyera. At sa gitna ng kaguluhan, ipinanganak ang isang lihim na proyekto, ang Manhattan Project. Isang proyekto ng siyensya at militar na layuning unahan ang anumang bansa sa pagbuo ng pinakanakakakilabot na sandata ng lahat, ang atomic bomb. Sa puntong ito, nagsimula na ang karera ng sangkatauhan, isang karerang hindi lang tungkol sa agham, kundi tungkol sa kapalaran ng buong mundo. Ang Manhattan Project, isang pangalang tila walang kahulugan sa karaniwang tao, pero sa likod nito ay nakatago ang isa sa pinakalihim, pinakamalaki at pinakamapanganib na proyektong isinagawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Taong 1942, ang Estados Unidos ay kasalukuyang lumalaban sa dalawang front. Sa Europe laban sa Nazi Germany at sa Pacific laban sa Japan ay humarap sa isang mapanganib na posibilidad. Paano kung nauna ang kaaway sa pagbuo ng isang sandatang nuklear? Ito ang tanong na sinubukang sagutin ng gobyerno ng Amerika. Sa tulong ng mga siyentipikong refugee mula sa Europa, mga nangungunang physicists sa Amerika at ng mga general ng militar, binuo nila ang isang proyekto na walang katulad sa kasaysayan, ang Manhattan Project.
Bagamat may pangalang Manhattan, hindi ito basta proyekto sa New York. Sa katunayan, ito ay pinatupad sa mahigit 100 lokasyon sa buong Amerika. Pero ang puso ng proyekto, ang pinakalihim at pinakaimportanteng bahagi, ay matatagpuan sa gitna ng disyerto ng New Mexico, sa isang lugar na tinatawag na Los Alamos. Sa ilalim ng pamumuno ng isang henyo at komplikadong siyentipiko na si J. Robert Oppenheimer, nagsimulang buuin ang isang koponan ng pinakamagagaling na isipan sa mundo ng physics, chemistry at engineering. Tinawag siyang the father of the atomic bomb. Pero sa likod ng kanyang matalinong isip ay isang taong kinain ng moral na pagdududa habang pinangungunahan ang proyekto. Habang abala ang mundo sa digmaan, lihim na gumagalaw ang daandang siyentipiko sa Los Alamos. Dito nagsimula ang eksperimento at kalkulasyon upang tukuyin kung paano nga ba nila maaaring gamitin ang uranium-235 at plutonium-239 upang lumika ng isang chain reaction, isang tuloy-tuloy na pagsabog sa antas ng atomiko. Ang tanong ay hindi na lang pwede ba ito, kundi paano ito gagawin sa aktual na bomba. Naging hamon ang pagsasaayos ng disenyo. Para sa uranium, ginamit nila ang simpleng gun-type design, kung saan pinapaputok ang 2 piraso ng uranium upang magsanib at mag-initiate ng pagsabog. Ang proyektong ito ay tinawag na Little Boy. Pero para sa plutonium, na mas maselan at reaktibo, hindi uubra ang gun type. Kinailangan nila ng mas komplikadong disenyo, implosion type, kung saan pinapalibutan ng mga high explosives ang plutonium core upang ito ay sabay-sabay na mapiga at maging supercritical. Ito ang naging batayan ng proyektong tinawag na Patman. Habang tumatakbo ang panahon, ang gastos ng proyekto ay umabot sa higit $2 bilyong o mahigit $30 bilyong sa kasalukuyan. Mahigit 130,000 tao ang naging bahagi nito, mula siyentipiko, inhenyero, sundalo, hanggang sa mga karaniwang manggagawa na hindi alam kung ano talaga ang kanilang tinatrabaho. Sa Oak Ridge, Tennessee at sa Hanford, Washington, itinayo ang malalaking pasilidad para sa uranium enrichment at plutonium production. Sa labas, ang mga gusali ay tila mga ordinaryong pabrika, pero sa loob isinasagwa ang pagproseso ng mga sangkap na kayang pumatay ng lungsod sa isang iglap. Dumating ang Hulyo 1945. Handa na ang unang bomba. Ngunit bago ito magamit, kailangang masiguro ng mga siyentipiko na ito'y gagana. Noong July 16, 1945, sa isang tuyong disyerto sa New Mexico, isinagawa ang kauna-unahang nuclear test sa kasaysayan ng tao. Tinawag itong Trinity Test. Alas 5:29 ng umaga, isang matinding liwanag ang sumabog, sinundan ng isang napakalaking ulap na tila kabuti. Ang lupa'y yumanig at ang mga siyentipiko'y natulala. Hindi lamang ito tagumpay ng siyensya, ito'y tagumpay ng pagkawasak. Sa araw na iyon, napatunayan ng tao na kaya niyang wasakin ang sariling mundo gamit ang kaalaman. Sa pagtatapos ng Manhattan Project, may hawak na sandata ang Amerika na kayang pumatay ng daan-daang libo sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang tanong ay nananatili, gagamitin ba ito o pipiliin ang ibang daan? Noong July 1945, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nasa huling yugto na. Sa Europa, natalo na ang Nazi Germany. Patay na si Hitler at nagtagumpay na ang Allied powers sa Western Front. Ngunit sa Asya, patuloy pa rin ang bangayan. Ang bansang Hapon, bagamat napapalibutan na, ay ayaw pa rin sumuko. Ginawa nilang kuta ang lungsod. Ang mga kabataan ay ginawang sundalo at ang kamatayan isang karangalan para sa imperyo. Habang papalapit ang Allied forces sa mismong kapuluan ng Japan, mas nagiging madugo ang bawat hakbang. Sa Okinawa pa lang, mahigit 100,000 na ang namatay. At kung aatakihin ng direkta ang mainland Japan, tinataya ng mga Amerikano na aabot sa 1 milyong buhay ang maaaring mawala. Karamihan ay sundalo sa magkabilang panig at mga inosenteng sibilyan. Sa yugtong ito, ang desisyong matagal nang niluluto sa lihim ay tuluyan ng nabuo. Ang sandatang isinilang sa disyerto ng New Mexico, ang bunga ng Manhattan Project, ay gagamitin na sa isang tunay na lungsod. Hiroshima, isang mataong lungsod sa kanlurang bahagi ng Japan. May 300,000 populasyon, isang mahalagang base militar
ayon sa mga ulat ng intelligence. At higit sa lahat, hindi pa ito pinasabugan ng mga nakaraang pag-atake. Perpekto para masukat ang epekto ng bomba. August 6, 1945, alas 2:45 ng madaling araw, mula sa base ng Amerika sa Tinian Island, lumipad ang isang B-29 bomber na pinangalanang Enola Gay. Lula nito ang unang nuclear bomb na tinawag na Little Boy. Eksaktong alas 8:15 ng umaga sa isang tahimik na umaga sa Hiroshima, bumaba ang bomba mula sa himpapawid. Sa loob ng 43 segundo, bago pa man ito sumabog, ang mundo ay tahimik. Ngunit pagdapo nito sa taas na 600 metro mula sa lupa, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Mainit na parang araw, mahigit 1,000,000 degree Celsius sa gitna. Sinundan ng pressure wave na yumanig sa buong lungsod. Naging abo ang katawan ng mga taong malapit sa sentro. Ang mga gusali na giba, ang mga bata, babae, matanda, sunog, durog na wala. Sa loob ng ilang segundo, tinatayang 70,000 katao ang agad na namatay. Sa mga sumunod na araw at linggo, daan-daan pa ang nasawi dahil sa radiation sickness at paso. Sa katapusan ng taon, umabot sa 140,000 ang kabuuang bilang ng mga namatay. 3 araw matapos ang Hiroshima, August 9, 1945, habang walang malinaw na deklarasyon ng pagsuko mula sa Japan, isang ikalawang bomba ang inihanda. Ang orihinal na target ay Kokura, ngunit dahil sa makapal na ulap, nilipat ang atake sa alternatibong target, ang Nagasaki. Alas 11:02 ng umaga, binagsak ng B-29 bomber na Boxcar ang ikalawang bomba na tinawag na Patman. Mas malakas kaysa sa Little Boy, gamit ang plutonium implosion design. Ang lungsod ng Nagasaki ay napapaligiran ng bundok, kaya't mas kakaunti ang direktang pinsala, pero hindi ito nangangahulugang ligtas. Halos 40,000 ang agad na namatay. Sa sumunod na buwan, umabot sa 70,000 ang kabuuang nasawi. Karamihan ay mga manggagawa, madre, mga bata at sibilyan. Ang mundo ay huminto. Hindi pa kailanman sa kasaysayan ng sangkatauhan nakita ang ganitong uri ng pagkawasak. Isang bomba at sa loob lang ng ilang segundo, isang lungsod ay nabura. Ang mga naiwang buhay ay tila nilamon ng impyerno. Ang kanilang balat ay natutunaw. Ang mga batay umiiyak, wala ng magulang. At ang hangin mismo ay naging lason. August 15, 1945. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng mga Hapon ang tinig ng kanilang Emperador Hirohito. Sa isang makasaysayang broadcast, inihayag niya ang pagtanggap sa pagkatalo at ang ikalawang digmaang pandaigdig ay natapos. Sa isang iglap, 2 lungsod ang nabura. Sa isang desisyon, milyon ang naapektuhan. Ang atomic bomb ay paalala na sa kamay ng tao ang kaalaman ay maaaring maging kapahamakan. At ang tanong ay nananatili, natuto ba tayo sa ating kasaysayan? O inuulit lang natin ito? Kung mahalaga sa iyo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang Kasaysayan TV, kung saan ang nakaraan ay may kabuluhan para sa kinabukasan.